Hello. Uh, Kamusta kayo? Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Kung nakita niyo yung dumaan, mukhang hindi Yun yung kaibigan kong isa sa mga mekaniko na kapitbahay namin, kaibigan ko. Magaling na mekaniko yon. Retired na siya, pero nagtatrabaho pa rin sa kanyang yung nagfi-fix siya ng mga sasakyan. Kasi dahil sa paano ko ba ito sabihin? Retirado na siya. Yung kaibigan kong yon, sa TTC siya nanggaling. TTC dito sa Toronto. Ito yung bus company dito. Ngayon nag-retire siya, hindi pa rin siya tumitigil magtrabaho. Ang ginagawa niya ngayon, dahil meron siyang malaking garahe, dumarating ang mga tao dito at dumarating ang mga tao sa kanya at nagpapaayos. At marami na siyang na-collect ng mga customer, kaya bumabalik pa rin sa kanya. Isa pa, natutulungan din niya dahil charge naman niya ng reasonabling presyo kumpara sa mga nagtataasan ngayon ng mga lugar. Sa panahon ngayon, minsan iisipin mo, di ba? Talagang sa pangkaraniwang tao, ang charge nila ay it's almost matatawag mo ng kriminal ang mga dealership dito at ibang mga shop. At laganap din ng mga dito rin ay may mga tao hindi mo mapagkakatiwalaan na mga shop or mekaniko dahil hindi mo alam kung talagang sira o wala, maliit na sira man yun na pinapalaki nila. Kaya you would know that doon sa mga tao na alam ko karamihan sa inyo wala talagang alam sa sasakyan at minsan nagtatrust na lang kayo na mapapagkatiwalaan yung tao nito because the way they smile, the way they treat you, the way they give you coffee, komportabling upuan, di ba, habang nanonood kayo ng movie, ng news and they serve you coffee or there's a free coffee there sa counter at mga muffins, di ba? Tandaan niyo, minsan illusion lang yon and they charge you an arm and a leg sa servisyo ginagawa nila. Think about this way, para siyang I would think about it like a casino. They take your money na ngayong masama na loob mo, kinuha nila yung pera mo. Paano ka magpapalubag ng loob yung pupunta ka sa buffet? Pansinin nyo sa mga casinos, napakamura ng mga pagkain. It's just because bakit naman sila tataas ang panila yung pera? Talo na nga sila, karamihan sa kanila, talo na nga sa sugal. At least, pagkain, they can afford. Kung may matiraman sa kanila. Kaya, yung pang-akit, masarap dito, mga pagkain, di ba? Mura. Kaya, that's how I look at it. Yung kasa, yung dealership. Mainly dealership. There's a lot of, marami sa kanila mga crooks talaga. Kaya alam nila na walang choice sa mga tao. Di ba? Kaya hopefully sa mga susunod videos, sa mga tulong yung mga ipapakita ko sa inyo mga tips. Halos tapos na ang ating winter. Yung butol natin talagang weather, yung talagang mga malalamig ay nasa likuran na natin. Napakaliit na chance na babalik pang mga yon, pero there's always possibility. Pero pagdating sa mga minus 40, makakaasa kayo na papaghandaan nyo na lang uli yun sa susunod na winter, ngayong 2024, 2025. At we will make sure na tutulungan ko kayo kung paano papaghandaan. Tandaan ninyo, ang isang kalaban ng lamig ng inyong sakyan na elektroniko at battery at kabuuan ng sakyan ninyo, mga liquid, mapa coolant man ito or oil,
or battery ninyo at mga electronics, tandaan nyo lamig ang kalaban. Kaya kailangan nating paghandaan yon. Paghahandaan natin ang ating battery. We will make sure na nasa tip-top shape siya. At we will make sure na alaga siya sa charge. At kung maaari, kukumutan natin siya. Yung iba nilalagyan ng heater. Yeah, ang mga battery meron nun. Pero importante sa lahat, lagyan natin ng pampalabnaw ang ating coolant at oil. Oil. Sa pamamagitan ng, yes, alam niyo na, dahil lahat kayo dito, almost lahat kayo online, keep saying about engine block heater. Marami sa inyo mga nako-confuse also kung ano yung engine block heater. Marami sa inyo na hindi alam kung anong itsura nun. At marami rin na it's just a lot of kalituhan. Pero we will fix that. Pero sa ngayon, huwag na nating pag-usapan yan sa susunod na darating na taglamig sa ating paghandaan yon. Okay? At it'll be fun. Magtutuwa ako na ipakita ko sa inyo mga yon. I'm sure na may mga ibang vlogs din na maggagawa nun. At it's always like that. Napansin ko sa Filipino community. Sabi ko kay Mrs. T, it's like monkey see, monkey do. You know, kapag may mga nangyayari, even na hindi nila baluarte o hindi wala silang kaalaman, nakikisali. Sabi ko sa nakikisaw-saw, pero let's just call it nakikisali. At sa konting pag-google nila, ay henyo na sila. Be careful sa mga taong gano'n. Hey, nandito kayo na kayo sa Canada or sa Amerika. Punta lang kayo dyan sa mga shops, ask them, trust me, they're very friendly. Ask them kung ano ang paka-explain sa akin. And they will tell you, kasi this is their bread and butter. Dito sila kumikita, dito sila ang hanap buhay nila. Talk to a mechanic. Huwag kayong umasa lang sa Google. Just don't. I mean, yes, accessible yun, di ba? Very, very handy. You just type, and there you go. Pero, go talk to someone who knows it, who knows a lot about it, okay? Kung sa kotse ang concern ninyo, talk to them. Do what I do. Sa iba, I know I'm very fortunate na may dalawa akong kaibigang mekaniko, pero I do my part too. I do talk to people. Nung gumawa ako ng shed, I talk to Home Depot guys, na mga nandun, na mga kontratista. Of course, may kasama rin yung pagsasaliksik sa internet. Pero I do talk to tao talaga. Kaya, huwag kayong basta umaasa sa internet. There's a lot of vloggers na huwag kayong paloko sa kanila kasi dahil sa napakarami nilang mga subscribers. Minsan, ako mapagmatsyag na tao. Hindi lang ito ang isang beses kong sinabi na mapagmatsyag ako. I do watch them. And I'm telling you, they don't know. Karamihan sa mga sinasabi nila, tandaan ninyo lahat ng paksa na mangyari, weather, immigration, krimen, kotse, maintenance, fixes, clothing, pagsisave, pagbili ng bahay, pagdidisiplina sa mga anak, pag-treat sa mga pamilya, sa mga landmarks, sceneries dito sa Canada o Amerika. Pansinin nyo, they're all expert. And of course, from time to time, they would do like, ito lang sa aking experience, ito yung opinion ko. Pero, pay attention. They're just saying that sa umpisa, and then, hindi na nila yun babanggitin sa tuwina dahil hindi naman talaga na intention nila eh. They just wanna, yun ang problema they just wanna be first, di ba? Nalala ko yung sinasabi kasi ni Denzel Washington. Pero patungkol to sa media, everybody wants to be first. They don't wanna report the truth. Hindi mo na nagsasaliksik.
They just want to be first. At minsan, yun ang problema ng mga tao. At, and I watch people. Yun ang problema, kaya sabi ko kay Missy, sabi ko kay Mrs. T, sabi ko sa mga, even sa sarili ko na, I'm gonna stop watching these guys kasi they're all pretentious. They really are pretentious. Ano yung pretentious? Lakay. Ito yung mga tao na nag-iisip at the way they look at themselves they know a lot. They've been there, they've done that. Therefore, listen to me. I'm gonna tell you this. Itong way, itong gagawin, ito ang gagawin ko. At since marami akong followers and they get all these praises and maraming nabubulag, and I feel sorry doon sa mga tao na nakikinig sa kanila, lalo na yung mga parating pa dito. Or do your homework, huwag kang padalos-dalos at huwag kang makinig lamang sa mga vloggers na just because nakita you don't know the way they're living their lives, man. I mean, you don't know kasi camera lang to. Alright? You don't know. At kung ano yung sinasabi nila, don't believe it. No. Yan ang number one rule kung mag-online kayo. Just don't believe everything. Just, if you want a car, kailangan mo talaga ng kotse, at sa tingin mo talaga na ang bus ay hindi po pwede, kahit winter, at nandito kayo sa city, sabihin natin nasa liblib kayo, at carpool is not an option, ikaw lang makapagsabi kung talagang you really, kung talagang ginawa mo ang best mo para na makita lahat ng mga options mo. Kung talagang gusto mo talaga ng sakyan, o sabihin natin kailangan mo talaga ng sakyan, at alam mo you can't afford ang bagong sakyan and it's gonna kill you really sa pagbabudget na lang at lahat. Don't do it. But there are other options. If you have that money, little money you have, do a lot of mag-check ka. Kung anong ginawa mo iba sa inyo, kung anong ginawa nyo pagsasaliksik para mga dokumento, para makarating dito sa Canada, mga taong yun din ang gagawin nyo sa paghahanap ng sasakyan. Huwag lang kayo mag-concentrate sa Filipino community, sa mga Filipino community, sa mga sikat na vloggers. Go outside sa ibang forum, check, ang dami dyan. Again, go out there. Talk to people. Ask them kung anong dapat yung kunin. Ito ang aking sitwasyon. I can only afford about $5,000 car, $3,000 car. Whoop, $3,000 car, medyo mahirap yun. But it's possible. And bibigyan ko kayo ng mga ibang tips din kung paano. Not today. At kung kailangan nyo na ng kotse, well, again, sasabihin ko sa inyo, talk to people. Marami dyan. I'm gonna give you something. Isang idea. Kumuha kayo ng konting pera ninyo at kung talagang wala kayong zero, wala kayong alam na sasakyan, at okay, kuha ko ng used car. Lakay, a 10-year-old used car. Okay. Or a 15-year-old used car, right? Heck, or even a 20-year-old used car. Oh, lakay, kinakabahan na ako. Alright? Alright. Yung ba ang kailangan mo? Doon ka ba sa tingin mo, if you can get away with that, if tingin makakuha ka ng sasakyan na yun, and you think na mapapagaan ng konti yung buhay mo? Yeah, alright. And here's the thing. Go all in. Talk to a mechanic, a legit mechanic. Maybe, pinakang mahirap sa lahat yung nagmamadali ka, right there, kailangan mo na. Set it up, talk to them. Everything here, there's always a risk, okay? Kahit pagbili ng kotseng bago, there's always risk, kaya tandaan nyo yan. Okay, having said that,
Talk to a mechanic. Nakapalagay ng loob ninyo, sabihin tutulungan kita, tulungan mo ako, bibigyan kita ng for example, $100 if you could just look quickly at this car. You know, itong nakikita pupusuan kong kotse. Eh dahil marami siyang experience, malalaman niya, ma-check niya lahat. Pupunta siya doon, may dala siyang maliit na tools, yung voltmeter niya, and he's gonna check everything, condition. Of course, yung sinabi ko sa video ko, di ba noon? The chassis, chassis. Ang tawag din frame ng sasakyan. Make sure yung integridad nila matigas pa. Kung may kalawang man, which ay magkakaroon ng kalawang ng sasakyan, lalo pa nandito sa North America, okay? Or kalapit ka ng dagat. Basta reasonable. At ang makakapagsabi noon yung tao na hinire nyo. Or, pwede rin kayo, magsaliksi kayo enough. Malalaman nyo rin yun. Although, wala talagang hihigit pa sa may mechanic. Kaya kung talagang zero ang alam niya sa sakyan, he'll check that. Okay naman. Yung lining, yung gas line mo, okay. Brake lines, okay. Good. Let's see the tires. Alam ko isa sa mga vloggers sa inyo, yung tires kalbo na yung binili. Used car yun eh. Pero, check kung gaano karami pa yung thread. Malalaman ng mekaniko ngayon kung ano ang sinabi, kung gaano pa katagal ang buhay. Kasi typically, pag ganyang used na yung car, may mga mileage na rin yung tires. They'll check the alternator, the battery. Kung nagana pa, there's a way na malaman nyo kung malakas pa ang battery at malakas pa ang bigay ng alternator. Hand in hand yun na magkasama yung dalawang yun eh. Kung maganda pang alternator na takbo nun. You'll check for leaks sa coolant ninyo, sa makina ninyo, kung may oil leak, even a brake fluid leaks, power steering fluid leak, heck, even yung minsan may leak din yung mga yan, yung mga wiper fluid na yan, yung mga wiper system, fluid system niya, yung mga hoses niyan, lahat. They'll check everything for you for $100. Ano kung saan kayo nakatira? Sa parte rito? $100, $150. It's good. Punta kayo and then kunin nyo rin yung VIN number ng sasakyan. To check yung kung hindi silang provide ng Carfax sa inyo, yun yung pag-check online kung may history ang sasakyan na gusto nyong bilhin, kung may history ng mga bangga, importante yun, or ginamit sa mga rent-a-car, yung mga ganon. Importante rin yun, kasi kung ginamit doon, alam nyo yung last pag yun, iba-ibang gumamit doon, di ba? Maaaring na-involved sa mga aksidente. Kung may aksidente man, yung sa Carfax malalaman yon. May iba pang mga pan-check pero Carfax ang ginagamit ko noon pa, years ago, yung panagamit ko. Marami pa akong pwedeng sabihin sa inyo. Even flood, malalaman kung meron. Kung kinlaim nila sa insurance. Napakarami pa. Hindi yun ang aking pinlano na sabihin ngayon dito. Para sabihin ko lamang sa inyo na talaga, dumaan kasi si Sultan eh, itong aking kaibigan ng retired mechanic. Hanggang ngayon, nag-aayos pa rin siya. Gusto kong sabihin sa inyo na napalawig din naman ako. No? Gusto kong sabihin sa inyo na yung phone ko, namamatay na. At mukhang nag-quit na to sa akin, itong phone ko. Gamit ko yung luma kong phone eh. At siguro, gagawa na ako ng ibang video tungkol doon. At gusto kong sabihin sa inyo yun kasi maaaring ma-delay itong aking lagi kong ginagawa na kasi ngayon mag-upload ako ng consistently every Friday. And I know every day or almost every day nag-upload ako every other day, di ba? Pero yung Friday ayokong ma-miss sana eh. Pero mukhang we'll see kung mamimiss ko yun. Marami naman diyang camera and I never run out of materials to say. Kasi I do what I do, di ba? And I don't answer to anyone. Yun ang kagandahan nun. At
Kaya ito, papakita ko lang sa inyo, mukhang hindi maganda itong ipakita. Pakita ko anong problema nito. Siguro na lang sa lamesa, sa asetea. Well, hanggang dito lang muna at gagawa ulit ako ng isang video. Lumamig na yung kape ko. Malamig na. Maligam-gam na malamig. Okay. Alright, hanggang dito na lang. At padayon kaibigan. Padayon.